Ang number one, para ka maging disiplinado, dapat alam mo kung ano yung gusto mo. That's number one. Ang number two, kailangan yung gagawin mo is one at a time. Hindi pwedeng sobrang dami kasi nga, just like what I said a while ago, na ang magiging magkakaribal, career, love life, friends, family, personal life mo. Ano ba yung gusto mo? Mag-aaway-awayan kung sino ang ipa-priority mo. Kaya dapat, meron ka na talagang nakaset ka kung ano yung pinaka-priority para sa'yo. Kasi pag lahat gusto mong gawin, walang mangyayari. You just need to take it one at a time. Bakit? Kasi kailangan mo ng willpower. Just like me right now, dito pag sa YouTube, grabe, kailangan ko talaga ng willpower kasi hindi pa siya nasa sistema ko. In short, it is very, I need lots of effort, lots of willpower para lang gumawa ng video. Hindi to parang isang ganun lang kadali, hindi para sa akin. Now, para mas maintindihan nyo muna, ang katawan natin, ang isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, nagiging effortless siya. Ibig sabihin, hindi na siya nakakapagod gawin. Nagiging madali mo na lang po siyang gagawin. Kailangan po natin maintindihan. Ang isang bagay na bago pa lang sa katawan mo, grabing effort ang kailangan mong ibigay para mo lang siya magawa, para mo lang siya ma-execute. Kaya nga napaka-importante na kung meron kang mga gagawin na bago or meron kang pinaka-priority, yun lang munang gawin mo. Huwag ka na munang magdagdag ng kahit ano. Kasi pag nagdagdag ka ng dagdag ng kahit ano, maguguluhan ka at kadalasan hindi makakatulong sa yung mga gagawin mo. Bigyan kita ng isang bagay na one at a time na ginagawa. Meron akong incident one time, nasa Cebu ako. First time ko pumunta ng Cebu that time. Magto-talk ako. And during bago po ako mag-talk, imaginein mo to ha, bago ako tawagin, kasi sa networking may tinatawag na intro. In-intro na ako. Kinikwento na ako mismo ng speaker na ako yung magiging sunod na speaker. Now, habang nag-aantay ako ng cue ko na tawagin, biglang may tumawag sa phone ko, yung ate ko. Tinanong ko yung ate ko, sumagot sa akin yung ate ko. Sabi, ate, bakit? Sabi ng ate ko, Ogi, si mama patay na. Sabi ko, papaulit? Si mama patay na. Grabe pala pag gano'n narinig mo, talagang parang nabibingi ako, hindi ko maintindihan. Sabi ko, ate, paulit pa nga, isa pa. Si mama patay na. Tapos biglang tumutulo na ng luha ko, tumutulo na amin luha ko. Biglang sabi ko sa ate ko, ate, teka lang po, tatawagan na lang kita mamaya kasi may gagawin lang muna ako. Di binaba ko. Tapos habang malapit na ako, ini-intro na mismo ako, malapit na yung cue na ako na. Pumasok ko ng CR, pagpunta ko ng CR, ang ginawa ko, nagpunas ako, naghilamos. After hilamos, sabi ko, grabe, power. Parang pinataas ko ulit yung moral ko. Then after, tinawag na ako. Pagdating doon, nag-talk pa rin ako. Nagawa ko yung mag-talk, natapos ko yung talk ko, na-deliver ko yung dapat kong talk na gawin ko. At after noon, nakipag-meet pa ako sa mga attendees. Then after, pag-iwahiwalay na namin, saka ako palang kinento sa mga kasamahan ko. Now, imaginein mo, bakit ganun yung naging reaction ko? Kasi first of all, I could always cry. Pero may magagawa pa ba ako? Wala na, hindi naman mabubuhay ni si mama. Kung ano man ang gawin ko, magwala ako, wala din akong magagawa. Nasa Cebu ako, sa Manila namatay yung mom ko. In short, sabi ko, okay, i-hold ko muna ang emotion ko. Wala naman itong maitutulong sa akin sa panahon na to. Ang gawin ko na muna, tapusin ko na muna yung trabaho kasi nang nabigay sa akin yung sayang naman ng pamasayang papunta ako ng Cebu. Kung hindi ko gagawin yung trabaho ko, then ginawa ko muna trabaho ko. Then after, saka ako bumalik ng Manila. Doon ako umiyak, doon na mismo sa kabaong na mismo ng mom ko. Now, napaka-importante na dapat ganun tayo magdesisyon sa life. Na minsan, ang dami natin mga ginagawa. Minsan nga, no offense po sa may mga ganitong experience, di ba? Yung may mga ibang nagmamadaling pumunta ng hospital kasi na-aksidente yung ano nila, nasa emergency room na. Ang sinasabi ko, relax ka lang. Hindi mo naman kailangan mo sobrang magmadali kasi pagdating doon, hindi naman ikaw yung mag-opera sa pasyente, diba? Nandun ka rin lang naman sa labas ng hospital, mag-aantay ka pa rin. Now, the same thing with us, na dapat maintindihan po ninyo, you need to take it one at a time, lalo na kung hindi nyo pa siya master. Unless kung talagang kabisado mo ng isang bagay, okay na siya, parang sa pagdadrive. Di ba naalala nyo nung nag-aaral tayo mag-drive? Nung nag-aaral kang drive, hindi mo naman naintindihan lahat eh. Dinaandahan mo at normally, ang paggawa o pag-aaral na pag-drive, one at a time. Nasaan yung clutch? Kung hindi pa automatic, di ba? Clutch. Nasaan yung cambio? Okay, cambio. Nasaan yung manibela? Okay, manibela. Nasaan yung windshield? Nasaan yung accelerator? Di ba pa isa-isa?
Hindi mo pa siya kaya pagsabay-sabayin. Pero as habang nagdadrive ka ng paulit-ulit na lagi mo siyang ginagawa, darating ang time, gumagalaw ang katawan mo nang hindi ka na halos nag-iisip.